So yun po mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So yun, welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV, isang defender ng TVJ at reactor ng mga viral issue na nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Busog. Pag yun na lang, kapag magbablog ako, nadigay ako. Ano bang meron? No? Kung ano, wala. Digay ng digay. Bagay, hindi naman kasi kami nagugutuman. So yun, yung pag-uusapan po natin ngayon ay kay Karen Ice Drop. Tama ba yung bigkas ko? Comment nyo lang yan pag mali ha. Ang dami pa naman mga perfectong tao ngayon sa mundo. Daming perfecto. Akala mo mga perfecto sila. So ngayon nababash nga po ito si Karen Ice Drop dahil sa bidyong ito. So ano ba tong video na to? Siyempre mapapanood niyo yan dito maya-maya lang. At bago natin to simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito alam niyo naman yung mga kalaban ho natin, si Halungkat. Si Halungkat ng mga, alam niyo yung kahit yung mga matagal ng issue, alam mo yung para lang mabulag nila yung mga iba pa nating mga Kadabarkads na para maniwala ho sa kanila. So syempre, hindi naman tayo pwedeng manahimik lang mga Kadabarkads, no? Syempre, si Karen ay isa po yan sa mga Dabarkads at talagang alam naman natin na legit yan, no? Kaya nga talaga na pinush ni Bossing Vic Soto na kunin yan si Karen kasi nga kawawa naman yan dun sa kabila kung may iwan. So yun nga, no, diba nung nakaraan alam naman natin yung mga naging issue patungkol kay Karen Ice Drop. Meron pa nga dun yung parang pinagkumpara sila ni Raisa May na kesyo mas pinili ng Tape INC si Karen kasi nga daw po ay maganda. At si Raisa May nga po daw ay ayaw doon nila dahil nga po daw ay ito ay pangit. Pero para sa akin, wala akong pangit. Alam niyo yung mga mata nyo lang yung mapanghusga. Kasi wala namang ginawang pangit yung Diyos dito sa mundo. Kayo lang yun siguro. Mata nyo lang at paningin nyo lang yung pangit. So yung ngayon, may isa kasing video. Ito kahit ako ngayon ko lang din to napanood. Pero hindi to naging sa akin, naging big deal. Lalo't malawak ang pangunawa nyo, no? Pero kung yung mga pangunawa nyo, kasing liit lang ng munggo, talagang ibabash nyo rito si Karen. So, explain natin kung bakit, no, mga Kadabarkads. Kasi may isa pong video nga po dito. No, may video tayo dito. Hindi ko na lang siya, hindi ko na lang siya lalagyan ng boses kasi baka makopyright po tayo. Ito po yung video na yon para mag-gets nyo po yung pinupunto ko. So ito po, yan o. So ayan po yung video ni Karen na binabasyo nila. Hindi ko na lang nilagyan ng ng sounds kasi makaka-copyright po tayo mga Kadabarkads. Mainit pa naman sa atin ng It's Showtime. So yan, It Bulaga. Yung fake bulaga, yung It's Showtime, maano po yan, lagi tayong kina-copyright, no? Kasi alam naman nila na against tayo sa kanila. So dahil dito sa bidyong ito, mga Kadabarkads, itong pagsali ni Karen sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime nung panahon na, alam niyo, matagal na to, bata pa nga si Karen. Ilang taon na ba si Karen ngayon? 15 years old. So dito siguro mga 8 or 9, 7, ganun yung mga edad niya rito, no? Pero ngayon nga binabash po siya, no, dahil hindi po siya daw hindi daw siya
legit dabber cats. Biruin nyo, tingnan nyo yung mga ugali ng mga basher ng TBJ, no? Alam nyo, iniisa-isa nila yung mga member ng Dabber Cats or member ng E80. No? Yung mga co-host tsaka host dyan, iniisa-isa nila na gawa ng issue na kahit na, alam nyo, matagal ng mga video, inahalungkat nila para makapukaw po sila or makapangbulag po sila na iba pang tao na maniwala ho sa kanila. So, syempre, tayo naman dito. Ako kasi, ito yung explain dyan sa video na yan. Noong mga panahon, yung mga panahon na yan, si Karen, syempre, naghahanap pa yan ng naghahanap pa yan ng, tawag dito, naghahanap pa ng, alam mo yun, yung ikakasikat niya. No? Kung saan siya kung saan siya sisikat, kung saan makikita or mapapansin yung talento, no, ni Karen na Ice Drop, no. So i-play lang natin. Ayan po yung video na yon. So dito kasi hindi natin masisisi dito si Karen kasi nung mga kahit naman sino diyan, may mga iba rin diyan na kung saan nag-audition, di ba? Kahit naman sinong artista kung saan niya nag-audition, nagbabaka sakali na mapansin yung talent nila. So ngayon, etong video na to, naging big deal ho sa mga tutusin, wala namang big deal diyan eh. Ginawan ho nila ng issue ni Kesyo, sayang daw yung 1 milyon na binayad ni Bossing Vic Soto kay Karen. Kasi diba may natira pa yan na yun ang pagkakaalam ko na may natirang tawag dito yung contract si Karen sa TPINC noong mga panahon na nagkagulo. No, or na umalis ang TBJ sa TPINC or sa generic na Itbulaga ngayon. So, pagkakaalam ko, si Bossing Vic Soto yung nag-abono. Nuubo pa rin tayo Si Bossing Vic Soto yung nag-abono nung magkano ba yun, mga 1 million ata yun, no? Mga 1 million, ewan ko lang kasi mamaya na lang para mas maganda, may papanoorin tayong video, no? Maya po. So yun, sinasabi nila doon sa mga post, hindi ko na nga lang in-screenshot kasi nga sabi ko kapag in-screenshot ko kasi parang pinopromote ko na din yung yung kasi yung technique ngayon ng mga kalaban, yung mga against sa TBJ, kagaya ni bakla, si Bes. So sisi din ako doon bakit ko pinlex yung niya dyan yung page naman, tumaas tuloy yung followers. O kaya hindi ko nakadalasan na piniplex kasi makikita nyo syempre hahanapin nyo yan para ipagtanggol yung mga Dabber Cats doon sa post na yon, no? So hindi ko na lang pero marami ho. Meron po dyan yung mga, alam niyo, marami dyan ng mga page, hindi ko na lang po papangalanan, na ang post nila itong video na to, itong kay Karen. Na Kesyo, ano ba yan? Sayang yung 1 million, ganon. Sayang daw yung binayad ni Bossing Vic Soto na kinuha daw to si Karen. Grabe naman ho kayo. Alam niyo, nagsisimula pa lang yung bata, ginagawa niyo na agad ng issue. Kasi nung nakaraan, nag-viral din to si Karen, gawa ho nung yung parang yung picture niya sa kanyang sponsor. Hindi ko po, sorry po kung mali yung sinabi ko May picture po kasi na isa sa mga bigatin na sponsor na si Karen yung, parang si Karen yung nag-i-endorse. So, nung, hindi ko alam kung anong business, hindi ko naman na binasa yung kasi. Pero yun, congrats kay Karen. So yun, doon sila nagkaisip na gawan nga natin to ng issue. Tapos kinalat nila tong video to, sabi nila hindi pala legit Dabber Cats si Karen, legit madlang people pala siya. Madlang people daw talaga si Karen. Sabi ko, paano magiging ganyan na ang tagal na yan? Kahit sino naman yung mga artista dyan ngayon, kung saan nag-audition yan noon bago yung makilala. Ang asyungarit, alam mo, minsan nakaka-high blood lang na pati ba naman yung walang ka-issue-issue.
na wala naman talaga dapat na gawan ng issue katulad ng kay Karen, patuloy pa rin ho nilang Tsaka napapansin ko iniisa-isa ho nila yung mga dabber cards, diba? Mapapansin nyo, iniisa-isa nila na lagyan ng issue. Kada pumuputok ang EAT, may mga bagong segment, may mga bagong pakulo ang EAT. May isusundot sila na bagong issue para makatakaw pansin, makahatak sila ng mga viewers. Ang masakit lang ho dito mga kadabber cards, no? May sa comment section, hindi ko na nga lang talaga ini-screenshot kasi baka mapahiya lang. Syempre, baka nanonood din sa atin dito. Pero lang ako doon na, alam yon yung paniwalang paniwala din sila. Meron pa nga doon matagal ko nang ayaw kay Karen. Tapos gusto ko pa si Raisa. Doon naman po sa doon naman po sa mga ganong sitwasyon, yung mga parang may mga paborito ka, kagaya nung nilabas ko nung nakaraang video na sinabihan na duling si Atasha Mulak, na mas gusto pa rin nila si Min Mendoza, no? So doon naman, wala naman tayong problema doon. May kanya-kanya talaga tayong iniidolo. May kanya-kanya talaga tayong na-idol. Ngayon, kung ayaw nyo kay Karen, huwag na sana kayo magsalita ng pangit kasi hindi rin naman kayo mga perfecto eh. Ako kasi kapag may yung mga comment na grabe ko manglait, chine-check ko yung mga profile niyan eh. Tapos chinek ko yung mga profile, parang, hirap na lang magsalita eh. Alam mo yung parang dinrawing? Gets niyo yun mga kadabber cards, yung mukhang dinrawing. O, dinrawing ng isang taong na, 2 taong na bata. Ayoko talaga maglait eh. Kaso ito kasi itong mga to eh. Nakakabikon eh. Grabe no, sabi ko, ano ba naman yan? Ilang taon na yan siguro? Baka na mga 10 years. Ano ba? Tama ba? Ay hindi pala, grabe naman. Siguro mga 4 years ago, ganon. Mga 3 years ago itong video na to. No? So binigyan nila ng kahulugan, nilagyan nila ng issue. Tsaka yun na eto pala, no? Isisingit ko na rin ho, no? Para sa nyo. Kasi marami ho nagre-request sa akin. Na sabi niya, Jay, ba't ayaw mo magbigay ng reaction dun sa viral ngayon? So ano ba yung viral na tinutukoy sa akin? Ito kasi may mga nagchat-chat sa akin. Kasi minsan pinagbibigyan ko yung mga supporters natin kung ano yung mga gusto nilang ipa-reaction or bigyan ng komento. Sabi ko, ipasa nyo lang sa akin or sabihin nyo lang kung ano para mabigyan natin ng reaction. Ngayon, eto nga, yung nag-viral po kahapon. Kahapon lang ba o kanina? Kanina lang ata yung kaya mapatungkol po dun kay Francis M. Magalona o kay Kiko. Kay Kiko Magalona na nagpauso ng salitang dabber cards, no? Sa mga hindi ko nakakaalam, si Kiko, si Francis M. ang nagpauso po ng dabber cards sa Itbulaga. Para sa kaalaman nyo lang po. So ngayon, sabi nila, bakit ko daw gawan ko daw ng topic. Sabi ko, hindi na. Alam nyo bakit hindi na, no? Una-una, ang masakit lang dun, binabash nila yung babae. No? Binabash nila yung babae. Alam nyo yun, wala namang ginawa masama yung babae dun. May kesyomin na mga nababasa ako, kabit, malandi. Ito para sa kaalaman nyo, hindi lang si Kiko ang may anak sa labas, pati rin po yung kanyang asawa. No, pero hindi na natin ginawan ngayon ng kasi sabi ko, ayoko nang talagang pangimasukan niya kasi una-una, patay na ho si Francis M. Bilang respeto na lang ho, no? So marami naman, sa TBJ Defenders, ang topic ho dyan, kung halimbawa na mai-topic ho nila si Francis M, hindi po dun sa anak, hindi po dun sa babae. No, ang topic ho nila dun yung sa damit. Na bakit ganun na lang kamura. Tutusin para sa akin, mura ho yun. Dapat ang benta talaga dun 1M.
1M talaga, pinakamababa 1M. Kaya Francis M yan, king of rap yan, tapos 500k. Parang ano lang, lugi. Para sa akin, lugi. At syempre, panalo naman doon si Boss Toyo. Tsaka yun din, intindihin din natin yung kay Boss Toyo kasi siya, business niya yun. No, siya syempre, tutubuan niya pa yun, bibenta niya, ganyan. No. Tsaka intindihin yun din ho natin. Tsaka sana wag niyo na ho sanang masyadong pakialaman yung may mga buhay-buhay, lalo't mga patay na. Well, may mga nagko-comment pa minsan na, ano ba yan? Ano ba yan si Francis? May kalokohan din pala. Akala ko mabait. Alam mo minsan na-weirdoan ako sa ibang tao dyan, no? Akala mo na mga perfecto. Akala mo mga perfecto eh. Oo, baka yung mga asawa nyo rin yan, may mga kabit din yan, ha? Nagbenta lang ho ng damit yun. Siyempre, kapag ikaw magbebenta ka ng isang gamit, ng isang sikat na personalidad, kailangan may kwento yan. Kailangan mo ibahagi yung kwento niyan. No, para magkaroon ng tinatawag na value para sa kaalaman nyo, no? So kapag hindi sinabi ng babae na yun, bakit ganito? Ano sasabihin niya dun kay Boss Toyo? Wala lang, binigay niya sa akin lang yan. Paano mapapatunayan kay Boss Toyo or paano mapapatunayan ng babae na kay Francis M nga galing yun? So syempre kailangan niya ikwento yun, mga Dabarkads, para magkaroon ng value yung damit na yun. Kasi syempre maraming mga manloloko ngayon sa panahon na yun. Pwede naman na, ito galing yan kay Francis M, yun yung pirma. Paano pag hindi pala? So syempre kinuwento niya, no? Para sana, ang pangit lang kasi doon, no? Nung kinuwento niya, minasama ho ng iba. Minasama ng iba na ganun nga, na alam niyo yun, yung issue, bakit pa daw kailangan sabihin yun? Paano hindi sasabihin yun? Kailangan nga talaga sabihin yun. Andun ho sa pirma. Alam niyo yung pinakabinayaran doon? Hindi talaga yung damit, kundi yung pirma ni Francis Magalona. Ayun po yung binayaran doon, hindi po yung damit. Ano? Baka kasi, mamaya mabash na naman tayo. Hindi magigets yung sinasabi ko. Ang pinakamahalaga kasi doon yung pirma. Ngayon, paano mapapatunayan ng babae na kay Kiko nga yung pirma na yun? Kaya niya kinuwento, no? Tayo naman na, 'di ba? Hindi naman na daw siya nagabol. So wala naman daw naman talagang problema. Siguro nangailangan din ng pera yung mag-ina, no? Kaya nila talaga na i-push na ibenta yon at alam din naman din nila na iingatan yun at ilalagay sa museum ni Boss Toyo. Pero ito kung ako naman ho tatanungin nyo na ibebenta ko ba yun? Halimbawa, may gamit ako ng isa sa mga TBJ, lalo't may pirma, no? Ibebenta ko ba yun? Siguro, kapag halimbawa emergency, tapos walang-wala ka ng malapitan, pwede. Pero kung halimbawa na meron ka pa naman, hindi mo pa naman kailangan masyado yung pera na yan, parang hindi mo magagawa yun. Ako hindi ko kasi kayang gawin talaga yun. Ngayon nga, hindi natin alam yung dahilan nung mag-ina, nung babae. Kung ano talaga yung pinaka-reason niya na Tapos ito pa, di ba? Si Boss Toyo po ay nanawagan po yan na kung sino yung may mga gamit dyan na nakaugnay sa Tito Vic and Joey. So, syempre, Tito Vic and Joey, damay na hulat yan ng buong legit Dabarkads. Kaya ho siguro nalaman din ng babae na sige, pwede natin tumenta. Ito ganyan. Para din naman sa kinabukasan ng anak ni Francis M. So sana wag na lang kayo sana mambash, no? Binabash nyo masyado kayong perfecto. Wala akong perfecto dito sa mundo. Tandaan nyo yan, ha? Lahat tayo dito pantay-pantay, lahat kayo nagkakasala. Yung mga katulad nyo nila Senior Aguila na sinasamba ng tao, kakasala din yan. Lahat tayo rito nagkakasala, kaya wag husan na kayong okay lang, kaila bubo yan, bastos talaga yun. Wala tayong magagawa nun, no? So, mabalik tayo dito kay Karen. At ito rin po, isasama ko na rin. Sana yan sa mga Dabarkads tuloy. Sa mga basher dyan, wag naman sana kayong gawa ng issue. Ang tagal na nito, Ang tagal na nitong bidyong to.
Bakit yung pag ginagawa ng issue na hindi solid na dabber card si Karen? So ito po nga yung nangyari noon, no, para sa ano lang diyan natin. Ito po yung nangyari noon ng mga panahon na kinuha ni Bossing Big Soto itong si Karen. Ito po yung pinakakwento. No, so ito po, pakinggan niyo po, panoorin ho natin to. I stayed with TDJ because I know. Yan. Okay? Karen Emil Aistrup Frederickson o mas kilala sa simpleng tawag na Karen Aistrup, inaming natakot sa nangyaring gulo sa pagitan ng TDJ at TIP Incorporated. Sa naganap ng trade launch ng Merlion Entertainment Artist sa Pasig, natanong si Karen Aistrup kung ano ang kanyang reaksyon nang magkaroon ng issue sa pagitan ng TDJ at TIP Incorporated. Inamin ni Karen na naapektuhan din siya. It's so heartbreaking talaga, sabi nito. Actually natakot po talaga ako, kasi kakapanalo ko lang and it started going downhill. So, I was so stressed. Kami ni Mommy may discussion kung ano ang gagawin ko. And I stayed with TDJ because I know I'm happy with them. I know they will treat me right and help me grow to become better, dagdag pa ni Karen. Masaya rin si Karen Aistrup dahil may bago na silang dabarkads na makakasama, ito nga ay si Ata Shamulak. Pag-amin nga ni Karen na noong una, na starstruck daw siya rito. Ang cute po ni Ate Ata siya noong unang pasok niya. Kasi, kaming lahat na dabarkads, hindi namin po talaga alam na may bagong dabarkads pala na papapasukin. Noong pagpasok niya po sa studio, sa segment po na G5, grabe I was so shocked kasi, I see her all the time. Kasi, anak po siya ni Sir Aga Mulak. Parang na starstruck lang ako. She's very kind, she's very pretty and parang food body ko siya, kasi kumakain kami palagi. Ata siya's favorite food is pansit, natawang kwento niya. Unang lumabas sa Itbulaga ang 9 na taong gulang na si Karen Aistrup. Noong ika-30 ng Hunyo taong 2018 nang sumali siya sa unang edisyon ng talent competition na Hype Kang Bata Ka. Nanalo siya sa pang-araw-araw na round at umabante sa Hype Plus round sa ilalim ng Hype Band Cluster kung saan siya inilagay bilang isa sa grand finalist ng cluster. Ang talent niya ay ang pagtugtog ng keyboard at pagkanta. Noong February 4, 2023, idineklara si Karen Aistrup bilang grand winner ng segment na Be The Next, isang kompetisyon sa paghanap ng susunod na co-host ng Itbulaga na ginagawa siyang pinakabagong dabarkads ng palabas. At ngayon nga ay isa na siya sa mga sumisikat na personalidad sa ating bansa. Talagang tama ang naging desisyon ni Karen Aistrup na sumama sa TVJ at mga legit na barkads na lumipat sa bago nitong tahanan. So yun, tapos na. So nga yung kwento dyan no, na talagang pinush ni Karen din na makasunod siya sa TVJ, sa TV5. Tapos yun nga no, ay bakit may nag-play na iba? Tapos yun nga no, na tawag dito na nga may kontrata pa nga dun si Karen sa TPINC na kagad naman na sinulusyonan ni Bossing Big Soto na binayaran ni Bossing Big Soto nasa 2 million ata guys yun. Mga dabarkads sa 2 million ata or 1 million yung pera na binayaran ni Bossing Big Soto doon para makuha nila si Karen. Kasi may may kontrata doon sa GMA sa TPINC. So yun no. Kaya alam nyo, ito si Karen, hindi ito masasabihan na na fake, na hindi legit dabarkads kasi biruin nyo napakahirap din nung pinagdaanan niya. Alam nyo ba yon? Tapos biglang nagkagulo, no? So sa iba-ibang mga bata yon, nasabihin nun, dito na lang talaga ako sa dito sa una kong kung saan ako nakilala, no? So sa iba-iba hindi yan sasama sa Tito Vic and Joey kasi parang natatakot yan, di ba? Kasi marami talaga nang ganun no? Kaya kahit yung TPINC, akala nila wala nang tatanggap sa Tito Vic and Joey. Akala nila babagsak ang Tito Vic and Joey. Akala lang nila yun. Totoo, real talk yan. Ang kasi diyan ng mga Lusos Brothers, wala nang tatanggap sa
sa TBJ dahil alam nila na ano na to, na may mga edad na, no? Kaso kasamaang palad, lalong minahal ng taong ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan ng Tito Vic and Joey ang TBJ. No, lalo silang minahal dahil nga doon sa ginawa ng mga halusos sa kanila. No. So yun lang po mga Kadaberkads, no? At hanggang dito na lang yung video natin. Siyempre, parte ng legit Daberkads ng Daberkads, si Karen. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng tumunganga na lang na binabastos ng ibang mga vlogger, ng ibang mga site itong si Karen. So hindi naman tayo papayag na ganun-ganun lang, no? Kaya nabigyan din ko agad kayo ng reaction. Di ko alam, bahala na kung mabababis o hindi. Hindi naman ako buwabasi dun eh. No? Hindi naman ako buwabasi dun, mabababis. Basta at least napagtanggol ko yung tao na gusto kong ipagtanggol. Masaya na ako dun. Siyempre, legit na lalong-lalo na ang Tito Vic and Joey, no? So yun, no, mga Kadaberkads, ano may bibigyan nyo na komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, ingat po kayong palagi. Hanggang dito na lang muli, J. Guevara TV, isang Defender Reactor ng Tito Vic and Joey at mga viral issue ngayon na nangyayari dito sa Pilipinas. So yun, pakipollow po natin Facebook page at yung mga iba pa nating mga kasamahan dyan na patuloy na sumusuporta sa legit Daberkads sa Tito Vic and Joey, no, ng TV5. So maraming salamat po at thank you po. Hindi ko na kayo maisa-isa dyan, and God bless and peace. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan